Ito na nga po, kausapin po natin nasa linya na mula sa Antipolo City, 25 years old. Dati pong sales lady at ngayon ay fishball vendor. Dalawa po ang anak niya at buntis din itong si ate ngayon. Siya daw ay nakikinig sa radyo mismo. Kausapin natin si Jenny Ingeniero ng Antipolo City. Jenny, good morning. Good morning po. Jenny, ikaw ay 25 years old. Opo. Oo, 3 na ang anak, ano? Ilang buwan ka ng buntis? 6 months po. So, last na ba ito o nagpaplano pa kayong dagdagan yan? Hindi pa po alam eh. Oo, depende naman talaga kung ilan ang ibibigay, ano. Yung asawa niyo po or kinakasama, ano pong trabaho? Construction po. At ikaw ay tumutulong sa kanya sa pamamagitan ng pagbebenta nitong fishball. Opo. Dati nagsisales lady ka pero I suggest, ayun nga, I guess dahil 3 tong anak mo, kaya dyan ka na lang muna sa bahay at dyan ka rin nagtitinda. Opo. Dyan mismo sa tapat ng bahay ninyo. Tapat po. Oo, bukod dyan sa fishball, ano pang ibang tinitinda mo? O ito lang yon? Ano po, mga burger, putlong, ganun po. Pang merienda. Opo, pang merienda. Gaano ka nakatagal na nagbebenta nitong mga merienda na ito? Bago pa lang po eh, 1 buwan pa lang po. So kakaalis mo lang din sa trabaho? Hindi po, simula po nung nag-asawa po ako, hindi na po ako nag-ano. Sales lady. Opo. Pagka nagtitinda ka, paano yung mga bata? Lalo mga toddler pa ito. Sino nagbabantay? Hindi din po sa bahay, yung mama ko po, kasama ko po. Si nanay ang nagbabantay. Ilang taon na si nanay? 62 po. Si tatay din ba kasama niyo sa bahay? Opo, kasama po. Ilang taon naman si tatay? 63 po. Oo. Kayo ba'y taga dyan talaga sa Antipolo o napadpad lang kayo dyan? Jenny? Napadpad lang po. Napadpad. Taga saan talaga kayo? Marikina po. Malapit-lapit lang din naman. So, si nanay, taga Marikina. Opo. Etong tinitirhan ninyo, inuupahan nyo? Sarili po. Bahay nila nanay? Opo. Oo. So, sa ngayon, nasa trabaho si Mister? Ngayon po, wala akong gawa eh. Natapos na po yung kontrata eh. Oo. Gano'n na siya katagal na nakatenga dyan sa bahay? Ngayon pa lang naman po. Ito lang, nitong linggo lang. Opo. Oo. Tapos, etong anak ninyong panganay, mag-grade 2 na daw sa pasukan. Opo. So, ito makukuha mo galing sa mga Happy Anonymous natin. Saan mo planong dalhin? Sa pagtitinda ko po, tapos sa pagbubuntis ko na rin po, pagbabacheck at gano'n. Oo, dagdag puhunan. Tsaka syempre, pagka-buntis, may mga kailangang vitamins din na bilhin. Opo. O sige. Jenny, bago itong ugnayan ulit natin, pag-usapan muna natin kung ano yung Bible verse na binigay sa atin last Friday. Opo. Ano nga po yun? Ano po, Efeso 6:1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon dahil ito ay matuwid. Ako, bagay na bagay, ano? Opo. Ikaw ba ay sumunod sa mga magulang mo nung ikaw ay hindi pa magulang? May mga times po na hindi rin po. At ngayon na ikaw ay may mga anak na, o ito, ngayon ba ay nakikita mo na yung kung anong importansya ng pagsunod sa mga sinasabi ng mga magulang natin? Opo. Sure na? Final answer? Mahalaga din po ba? Ngayong magulang ka na, doon mo lang naisip yung kahalagahan ng pagsunod sa mga magulang. Oo. Jenny, gaano ka nakatagal nakikinig sa programa? Ano pa lang po eh. Bago pa lang po kasi po na yung tatay ko po, lagi po talaga po siya nakikinig. Si Tatay George Opo, ang talagang nakikinig. Din po akong makinig. So, nandyan si Tatay George ngayon. Pwede ba namin kausapin? Ito pa. Sige, kausapin natin si Tatay George. Si Tatay pala ang talagang listener. Tanong natin kung siya ba nagsabi dito sa'yo para sumali ka. Tatay, Apo. oo. Asan si Tatay? Opo. Hello? Hello po, Tatay. Good morning. Morning po. Oy, balita ako dito sa inyong anak. Kayo daw po ang lagi talagang nakikinig sa programa namin. Simula po alas 5 ng umaga. Ba, ayos Kay Bangon Bayan with Mon pa lang, nakatutok na po kayo. Hanggang anong oras po kayo nakikinig, Tay? Pagka may pasok po ako, hanggang alas 8 po. Okay. Ano pong trabaho nyo, Tay? Construction po dati. Pag may nagpapagawa po, trabaho. Pagka wala,
tambay lang po sa Oo. bahay. So, ngayon po, pahinga kayo. Wala mo nang ginagawa. Pahinga po. Oo, pahinga po kayo. Kapareho niyo po yung trabaho nito na pangasawa ng anak ninyo. Opo, minsan Oo. kasama ko po siya. Yung radyo nyo dyan, yung talagang old school radio, tatay? Yun ang meron kayong Opo. radyo sa bahay. Tapos tay, Opo. oo, kayo ang nagsabi dito sa anak ninyo na sumali dito po sa programa. Opo, kasi Oo. po naawa po ko sa kanila eh. Bakit po tay? Kinakapos po eh. Oh, so paano nyo sinabi dito kay Jenny na sumali? Kailan nyo po siya sinabihan? Sabi ko sa kanila, baka sakali sila at baka naman matulungan nyo. So kayo po kayo po pala ang swerte ng anak ninyo tay kasi natawagan nga po siya nitong programa. Ano po? Opo. So, tatay, ilan po itong mga anak ninyo? Ilang magkakapatid sina Jenny? Bali, 6 po. Lahat po sila nandyan sa Antipolo. Opo. Meron po bang nakatapos dito sa 6 niyong anak? Lahat po naman sila high school graduate. High school graduate lang po. Oh, at may mga trabaho na po sila sa ngayon. Lahat po, ang anak ko puro babae, lahat po walang trabaho. Puro asawa lang po may trabaho. Ilan po bang anak niyong babae dun sa 6? Pero yung puro babae po, ano Puro po. babae. Lahat po sila ay may asawa na at yung mga asawa nila ang may trabaho. Opo. Yung 6 na anak niyo po, si Jenny lang ang nakatira sa inyo, tatay? Hindi po, bali po, 3 po sila. 3 sa mga anak ninyo. Sino-sino po ito at ilang mga taon po ito, tay? Si Jennifer, ilan taon na ba si ate mo? Mga 12, Jennifer. Basta may 3 po na anak ninyo ang nakatira dyan. Ilan na po ang apo nyo, tatay? 11 na po. Ba, ang dami na, tatay. At yun din po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon di po kayo tumitigil sa pagtatrabaho. Kaya hindi po ako makatigil sa trabaho. Pag may magpapagawa, gawa nang nakikita ko naman talagang kinakapos sila. Ay, naku. Yun nga yung sinasabi ni Manong Ted kanina. Ang magulang kahit anong edad na, anak pa rin po talaga ang iniisip. O, ito na. Ito si tatay. Si tatay kasing nagsabi nga dito sa anak niya na sumali daw sa programa. Siya talaga ang nakikinig sa atin. Tatay George. Good morning po. Good morning, tatay. Anong inyong probinsya, tay? Ang magulang ko po, taga Kalibo. Okay. Ang nanay po ninyo, taga-Kalibo rin sa Aklan. Taga Kalibo po, pero sa Marikina na po ako pinanganak. Opo. Tatay George, kaninyo, yung bahay ninyo, kasama nyo yung 3 anak nyong babae at ang kanilang mga pamilya. Opo. Di punong-puno kayo dyan? May kanya-kanya naman pong kwarto-kwarto na ano. Naandyan pa ho ba si nanay? Andito po. Anong pinagkakabalahan ni nanay? Housewife lang po, wala po trabaho. Oo, so siya po nag-aalaga din sa mga apo. Kumbaga, Opo. diyan po sa 3 anak niyong babae at ang kanilang pamilya, ilan po silang lahat na apo niyo nakasama sa bahay? Bali, 4, 3. Siyam po, siyam. Siyam. So ngayon, itong si Jennifer na aming nakapanayan, buntis. Si Jenny po yan, Jenny. Kaya nga si Jenny na aming nakapanayan, buntis. Opo. Hindi ba kayo nag-uusap-usap dyan, tatay, na panahon na para pag-isipan din ang pagpaplano ng pamilya? Sinabihan ko na po. Ewan ko, bahala po sila. Sila po naman ang gumagawa ng ano nila. Kaya lang, sa nakikita ko, nahihirapan din Oo nga po. Pag hindi ho sila nagplano ng pamilya, palaki po ng palaki ang kumbaga nakaatang na responsibilidad para po sa pagpapalaki ng mga bata. Opo. Sinabihan ko na po sila na tama na sana yan. Anong sagot sa inyo? Umuupo lang po. Parang si Jenny umuo lang pero nabuntis ulit. Wala po tayong, hindi ko po sige. hawak ang ngayon nila Hindi, di bali ho, pagpapala ho naman maituturing yan pero yun nga. Oo. Ito ho bang mga apo ho ninyo nag-aaral na lahat? Meron pong 3 pong maliliit pa. Sige. Okay. Kausapin po namin ulit si Jenny. Opo, si Jenny. Okay, sige. So, Jenny. Apa, hello po. Pang ilan na yung pinagbubuntis mo?
Pangatlo po. Pangatlo. Okay. Opo. Nag-uusap ba kayo ng mister mo? Opo, nag-uusap naman po. Anong pinag-uusapan niyo? Ano ang pinag-uusapan niyo sa kinabukasan ng mga anak niyo? Isa pa, pang-apat pa ulit. Hindi naman. Ha? Naman po. Ha? Pero natawa, baka nga ganun ang Hindi, pinag-uusapan. hindi. Oo. Hindi po. Kasi Jenny, pangatlo na yan, di ba, Jenny? Opo. Okay, 25 ka pa lang. Ilan taon na yung asawa mo? 29 po. 29. Bata pa O sila. sige. Kasi mahirap ba ang buhay? Mahirap naman po. Oo, yun. Saan ka manganganak? Sa ospital? Opo, sa hospital po. Yun, oo. Ikaw ba'y normal kung mag-deliver ng bata? Opo, normal lang po. Okay, sige. So, ito lang naman payo ni Tito Ted, no? Pero kung si Tatay George, sabi nga, sinasabihan kayo, pero ayaw nyo makinig. Sino ba naman ako para pakinggan nyo? Yun na nga, mahirap Pero sa akin lamang kasi, hindi ba't kapag mahirap ang buhay, dapat din, nagpaplano tayo, ha? Tama. Opo. Kasi mahirap makitira ka habang buhay sa tatay mo. Opo. Tapos kasama mo diyan ang mga ang mga bayaw mo, 'di ba? Sama-sama kayo? Opo, may sarili-sarili po silang bahay. Sige. Okay, so meron kang 2,000 pisong premyo. Opo. Yun ang ating maibibigay sa iyo, pero ang importante dito yung mensahe na iyong binasa galing kay Brad Jeff, ha? Opo. Oo, para masama loob mo sa amin. Hindi naman. Uy, Jenny, nakita namin, Jenny, itong mga litrato nung sinasabi mo na... Hindi, para masama loob niya. Hindi. Baka kinakabahan siya. Gano'n. Obahan lang po. Hindi, akala ko baka masama loob mo, pinagsasabihan ka Hindi, kasi hindi naman. na mag-family planning. Uy, pero pagka ganun, wag sasamaan loob pag pinagsasabihan ng magulang, kahit may edad na, kahit 25 na, kahit anong edad actually, kapag pinagsasabihan ng magulang. Hindi, tsaka mahirap din yan, Jenny, na ikaw so, yung bahay na tinitirhan nyo, sa mga magulang mo yan. Opo. O, kaya nga iba rin yung bumubukod, Tama. Jenny. Iba rin, para maranasan nyo yung independence. Oo. Hindi ba? Kasi dyan, alam mo na, sorry po, tao lang tayo pare-pareho. May mga pagkakataon, hindi kayo makakasundo-sundo dyan. Mga in-laws mo. Di ba? Oo, extended family sila doon. Yes, oo. Yung kumbaga, Sawa nung mga kapatid yung baga niya. manugang Oo, nung oo. mga magulang mo. Alam mo yun? Oo. Ito lang Tsaka naman hindi, sinasabi ni tatay kanina, Jenny, dapat isa puso mo yung sinabi niya, hindi siya makatigil sa pagtatrabaho kasi nakikita niya yung mga apo niya. Kailangan pa daw siya. At yung dahilan nga kung ba't sinabi niya sa inyo sumali ka dito kasi naaawa daw siya sa inyo. Pati sa mga anak mo. Yun ang sinasabi ni Tatay Tatay George kanina. No, Jenny? Opo. Oo. So, So, siguro mo, baka... Papa-opo-opo lang ito. Pa-isa-isang salita lang ito. Kasi Masama loob nito eh. Hindi. Tsaka wag kang puro opo, Jenny. Kasi sabi ni tatay, opo rin daw ang sagot mo sa kanya. Tapos nakapang ano ka, pangatlong anak na bigla. Family planning ha, pag-usapan nyo na ng asawa mo. Ano? Opo. Pwede ba yun, Jenny? Oh, kasi Ano raw? Ano yun? Nag-i-inject po ako pag po. Nag-i-inject ka? Nakapag-inject ka pa niyan sa 25, 3 na anak mo, naka-injectable ka pa niyan, ha? Opo. Baka ikaw lang Baka nag-i-inject kaya hindi glutathione yun. effective. Hindi ako naisip ko kasi baka siya nag-i-inject kaya hindi effective. O, Jenny. Oo. Baka naman si Mr. Mong inject na inject sa'yo. Doktor ba yung asawa? Hindi pwede injection na ng asawa. Ano, hindi pa pwede injection na ng asawa. Ito nga Ito na nga. Oo. Anyway, Jenny. Concern lang kami, Jenny, Sige, kasi nga okay. sabi mo mahirap Sige. ang buhay. Pero ito, Ito na. Jenny, Dali, pandagdag... dali. Jenny, ano ang iyong ambisyon para sa mga anak mo? Yan. Siyempre po, mabigyan po sila ng magandang kinabukasan. Paano mangyayari yung magandang kinabukasan? Ano po, tulungan lang po kami ni Mister. Kailangan ano? Tulungan Tulungan lang daw po. sila. Magtulungan kayo. Kaya ngayon, naobligado kang magtinda sa harapan ng bahay nyo, di ba? Opo. Tama? Apo, panglibangan na din po. Pag walang ginagawa, ganun po. Libangan pag walang ginagawa. Pag dumating si Mr., may libangan ka pa rin. Wala, hindi po. Titinda po.
Dapat yata yung merienda extend natin ng buong araw para may libangan siya buong araw. Ano? Hindi bale, hindi na bale. O sige. Okay, Jenny, itong 2,000 ka mo para sa iyong pagpapacheck up. At sa puhunan daw niya, pandadagdag niya. Ano din po. Okay. O, sige Jenny, aantayin namin ha, kagaya ng lagi namin ginagawa dito sa mga Okay. nakakausap namin. Aantabayan na namin yung isisend mo sa amin ng mga pruweba, tapos saka namin papadala yung 2,000 piso. Ano? Opo. O, sige, pasalamat tayo sa ating mga Happy Anonymous. Maraming salamat po sa Happy Anonymous, saka po sa inyo po ni Sir Ted Pyron, saka DJ Chacha. Sige. Jenny, abangan ko yung ipapakita sa amin dito sa hanap buhay mo na ito. Okay? Opo. Okay. At kailan ka pa nagsimulang makinig sa amin? Bago pa lang po yung mga 2 buwan po. Kasi po sa Bulacan po talaga po ako nakatira. Doon po sa asawa ko. Tapos pumunta po ako dito sa mga magulang ko. Dali lang. Ba't ka napunta dyan galing sa Bulacan? Ano po kasi nga, dumadalo din po sa magulang ko po. Sandali lang. Dumadalaw daw siya sa magulang niya. Dumalaw ka pero naging permanente ka na dyan. Ngayon po, permanente na po. O bakit? Sabihin mo sa akin. Ano po kasi, nahihirapan din po ako dun sa Bulacan eh. Ako lang din po kasi mag-isa dun eh. Oo. Nasa si mister mo ngayon? Nandito po. Nandun sa iyong bahay sa Antipolo? Opo, nandito din po. So lumipat na kayo? Yes. Opo. Saan trabaho ng mister mo? Dito po sa construction po, kasama po siya ng tatay ko. Sa Antipolo? Opo. Okay. O sige. Kasi sa akin lang dito, bukas ang aming programa dahil doon sa mga gustong tumulong sa mga tulad mo, no, na kabuhayan. Opo. At kung nakikinig ka sa amin, tanungin mo si tatay mo, may mga natulungan na rin ng programa sa pamamagitan nga ng mga nagmamalasakit ng ating tagapakinig. Pero yung nga, gusto lang nilang makita yung pagsusumikap mo mismo, ha? Para maging tulay ito sa magkaroon ka ng kabuhayan. At sa akin lamang din kasi nga, Jenny, okay, nasa inyong desisyon na mister mo, ang direksyon ng buhay ninyo, okay? Opo. Sige. po. Pasensya ka na at napangaralan ka, iha, ha? Okay lang po. Okay lang, sige. After all, meron naman pampacheck up na may bibigay sa iyo at kami naman po aantabay lang. Baka ito na ang maging ugnayan natin para sa ilang pangkabuhayan na may bibigay sa iyo. Okay, Jenny? Okay po. Thank you po. Nakita mo, masama talaga ang loob. Hindi Thank masama you. ang loob. Salamat sa iyo, Jenny. Thank you, ha? Ikaw Thank talaga. you. Pinangiti Nakita mo si Jenny. Tumawa pa bago ibaba sabi yung ni Jenny, telepono eh. sige po, salamat. Tapos na. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.